total yaman din lamang ho at pinag-uusapan natin ang mga pantalan dito po Okay. sa ating lalawigan. At noong nakalipas ho na Disyembre at January, yung 1, 2, 3, 4, naranasan ho natin at kayo Yes. mismo alam ko, nakita nyo kung anong mga paghihirap na dinanas ng ating mga kabarangay sa pagpila sa Talaw-Talaw at sa pagpila lalo na dito sa Balanacan. Do ang Talaw-Talaw naman may sarili silang jurisdiction doon, pero syempre ang inyo po na cover ninyo, na jurisdiction ninyo itong sa Balanacan. Ang tanong ho ng ating mga kababayan, Governor, bakit daw po ba hindi natin ginagamit as a passenger, walang passenger vessel na nag-ooperate dito po sa ating Kawit Port at dito po sa ating Buyabod Port? What is your plan, Okay. Governor? Yung Kawit Port, doon pang June, as early as June, di pa ako nakakaupo. Inilapit ko na yan kay Secretary Beans. Dati siya yung nasa DOTR na humingi ako sa kanya ng breakwater. Kasi ang complaint ng mga barko, ng mga roro, kapag daw malaki ang alon, yung rampa nila pumapalo doon sa deck na babasag o nasisira. Ang nangyayari kuminsan, halimbawa nasira yung hydraulics. Pagdating sa Lucena, hindi mabukas. Kaya iniiwasan nilang gamitin itong Kawit Port. So sabi ko nga, ang kailangan mo lang dyan is breakwater. Kasama na po yan dyan. Kasi sabi ko nga, kanya-kanya kami mga gobernador, kanya-kanyang push ng mga project. Yung Kawit, tinutulak ko na yan magkameron ng breakwater. Kasi magiging anchor port yan eh. Panggaling mo ng Batangas, dumaka ng Kawit. Paano dadaanan ng barkong malalaki yan? O ng mga fast craft na kung kapag malikot ang alon, hindi ka makakapondo. Ngayon, parte naman sa Buyabod, ang complaint nila doon is because of the siltation, nagbababaw, paano rin papasok ang mga roro. Ngayon, sabi ko sa kanila, siyempre, hindi naman tayo mga expert dyan sa shipping, si PPA nakakaalam yan. Either you do dredging, or humanap ka na naman ng fast craft na medyo maliit-liit, pero yun ang sinasabi natin, kapag masyadong maliit ang sasakyan, baka hindi ma-compensate, di ba? Yung kanilang diesel, baka gagastos sila ng malaki tapos hindi makapasok. But at any rate, huwag kang mag-alala yun kasi pina-study natin yan. Hindi natin pinababayaan ng Marinduque. Take note. Okay. That is one thing na may pagmamalaki ko sa kanila. Hindi na po ako kailangan magyabang kasi I'm doing what is best for Marinduque. Hindi na po that's yung mga nagtatanong na gano'n, I leave them to their own opinion. Basta sabi ko nga, manood na lang kayo, antayin nyo kung anong resulta. Okay. At kung walang resultang maganda, wag na nyo akong iboto sa 2028. That's as simple as that. Ang sa akin lang is I'll do what is best for Marinduque. Kayo na ang mag-judge. Hindi po ang mag-judge yung 1,000 or 500 na labanan dito sa Marinduque. Diba? Kayo ang mamimili.